rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang fresh ng beauty ng Mama Sam ninyo. Di ba? Ganyan talaga kapag maganda ka. Charot! So yon, so today, syempre wala kaming paso kaninang umaga. Tanghali na ako nagising, siguro mga 8 ng umaga. Ang bongga ng tulog ko, 8 hours. And then, ayun. So, syempre, general cleaning tayo today. So, ang ginawa ko, syempre, naglaba ako ng mga sapin sa kama. Tapos, lahat, nilaban ko na. Syempre, washing machine. Pati yung curtain na to. Ayun, nilaban ko din siya. Actually, every 6 months kasi yung curtain nilalaban siya para syempre yung alikabok, di ba? So yun, kaya ang fresh ng bahay ko. Syempre, patapos na yung taon, papasok tayo sa New Year, kaya ayan, general cleaning. Nagtapon-tapon na rin ako ng mga hindi naman ginagamit. Tapos eto, nakita ninyo, color green siya. So bumili ako ng cover sa IKEA yesterday. Diba? May napanood kayong vlog, nagpunta kami ng IKEA. Nanood kami na sine yesterday. So ito yung binili ko. Yung cover sa upuan. Ayan. So para new look, new house. Charot. 'Di ba? So 'yon. So masaya dahil ayan nga. Unti-unti na natin nalilinisan yung mga dapat natin linisan. Tapos ayan. So tuloy na ang New Year. Charot. So 'yon. 2 days to go na lang. Tapos, bagong taon na. So, namnamin na natin yung 2024. Ako, para sa akin, yung 2024, isa siyang great year. Oo. Hindi man ganun ka-perfect kasi, di ba, dumaan nga tayo sa operasyon, sa mata. Pero sa awa ng Diyos, yung nairaos natin yan at nakakita uli yung left eye ko, thanks God talaga. Wala talagang imposible sa Panginoon. So, itinuturing kong great year kasi syempre, ayun, nakakita uli yung isang mata ko kasi dati wala talaga siya nakikita, blurred yan. Tapos ngayon, ayan, sa awa ng Diyos. Siyempre, doon pa rin siya, tinatakpan ko. Sabi ko, totoo ba nakakakita na siya yon? Nakakakita na siya ng bonggang-bongga. Ayan. Di ba? Nakikita ko, 1, 2, di ba? So, yon, isa yun sa mga pinaka-blessings na talagang masasabi ko kasi binigyan ako ni God ng isang magaling na doktor. Yung doktor na yon, talagang pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi syempre hindi naman natin alam kung successful yung trabaho, may infection pa, pero in fairness, wala siyang infection, mabilis siyang gumaling. Ayun nga lang, hindi pa rin ako nakakapaghugas ng mukha. Lang, punas-punas lang. Siguro, sa next week, pwede na. So, malapit naman na. Nai-tease nga natin yung 3 linggo. So, parang 1, 2, 3, 4. Oo. So ngayon, parang pang-4 na linggo. So, 1 linggo na lang. Ayun, okay na siguro. Pwede na maghilamos. So, yun. Kasi mahirap naman kung sasawayin natin yung doktor. Ngayon, parang feeling ko okay na siya. Hindi na rin ako nasisilaw sa sikat ng araw. Ganon. So, ito, ang pag-uusapan natin ngayon, yung mga possible na sumali sa Miss Universe. Isa nga talaga sa maingay na pinag-uusapan ngayon, ang balitang sasali nga daw si Winwin Marquez. Pero wala pa namang confirmation kasi hindi pa naman nila nako-confirm talaga sa atin kung sasali ba o hindi. Pero matunog kasi nga sa pagpaparamdam ni Winwin Marquez na panay sunod-sunod ng post niya sa social media about sa music ng Miss Universe. Tapos, ayan, may mga chika silang dalawa ni Michelle D. So, yon. So, kaya pumuputok yung balita na sasali nga daw to si Winwin Marquez. So, ngayon pa lang, syempre may mga nagdi-disagree, may mga nag-agree, may mga gusto na inaabangan. So, ako naman, okay lang naman sa akin kung sasali siya. Why not, di ba? Pero,
sa kabilang banda, nandoon din iniisip ko din yung possible na pwede din mangyari sa kanya. Kasi syempre, iba nga yung caliber niya noon, iba yung caliber ngayon. So, ibang win-win noon. Ngayon, syempre, ilang taon na yon 2017 ba? No, so, ilang taon na bilangin mo. Syempre, maraming nagbabago. Andiyan dyan na may anak na si Winwin, tapos iba na rin syempre yung hugis ng katawan niya, tapos iba na rin syempre yung ganda niya, 'di ba? So, depende. So, nasa kanya yon kung gusto niya manalo, kung gusto niya sumali, tapos para manalo, laban lang. But ako, para sa akin, kung oobra, good. Kung hindi naman, nakakalungkot, di ba? Kasi nga tulad nga na sinabi ko, reyna na siya. So, parang wala naman na siyang dapat patunayan. Pero siguro, dahil nasa career move, so gusto niya uling umingay yung pangalan niya at gusto niya mapag-usapan, baka ito yung paraan niya. Kaya, sige na lang, suportahan na lang natin. Di ba? And then, pangalawa, ito nga, pinag-uusapan ni Kim Demora. So, nagpaplano din sumali niya sa Miss Universe Philippines. Ako naman, ang masasabi ko kay Nikki Demora, bakit hindi? Maganda si Nikki Demora, matalino, di ba? Pero sana, she learned a lot from her experience sa Miss Grand International. Kasi, syempre, hindi naman po pwede na sasali ka na lang na wala kang paghahanda na gagawin sa sarili mo. And then, of course, siguro naman marami na siyang natutunan doon sa mga experience niya sa nangyari sa kanya sa Miss Grand. Ang maganda kay Nikki, after kasi ng Miss Grand, wala kang narinig sa kanya na kahit ano against doon sa Miss Grand International. And pinili niyang manahimik, hindi din siya nagpa-interview, wala din siya sinabi. So ngayon, kung magbabalik siya, I hope lang na sana mas matured siya and then mas willing siyang gawin yung mga bagay na dapat niyang gawin talaga as a beauty queen. Diba? So, yon. So, ayun lang yung akin. Naniniwala ako kaya niyang manalo dito sa Miss Universe Philippines kasi maganda naman talaga itong si Nikki Demora. Pero depende yan sa ilalatag niya sa organization, depende yan kung siya ba ay talagang naghanda ng bonggang-bongga. Depende, di ba? But gusto ko siya sumali, pero sana mas ready siya, mas matured, mas palaban. Ayan! And then, of course, next is Liana Aduana. So, hanggang ngayon, wala pang konfirmasyon kung ito nga ba si Liana Aduana ay sasali nga sa Miss Universe Philippines. Pero iba din kasi yung pinaramdam ni Liana eh. Nagpunta siya ng Miss Universe noong sa Mexico para manood. At marami nga nagsasabi na mukhang pinag-aaralan niya na ang Miss Universe. And then, matunog din yung balita, nasasali nga to sa Miss Universe. Pero hindi nga natin alam kung pupunta nga ba talaga siya sa Miss Universe. Kasi marami nagsasabi na pwede siyang pang Miss Grand, dapat sa Miss Grand sumali. Kung ako naman ang tatanungin nyo, sa Miss Grand ko siya gustong sumali. Kasi nga, syempre iba pa din yung, alam mo yon yung mananalo ka ng international pageant. Kasi syempre sa Miss Universe, hindi naman tayo sigurado eh. Pero nandoon ako, kung sasali nga siya sa Miss Grand, parang ang laki nun chance na makuha niya yung Miss Grand title, di ba? Kasi syempre, yung ganda, caliber, pero depende yan kay Liana. Hindi naman porkit na sinasabi ng lahat na pang Miss Grand siya, ay hindi na siya pang Miss Universe. Sabi ng ganon, kung naghahanda talaga siya ng pang Miss Universe, di go, di ba? Bakit naman hindi? Diyos ko, matalino din naman to si Liana Aduana at hindi lang yon. May ganda talaga siyang ino-offer at yung caliber, total package eh. So, parang feeling ko sa kanilang tatlo, sa totoo lang kung magsasabay-sabay itong si Nikki Demora at saka si Winwin Marquez, I go for Liana Aduana para sa maging isang Miss Universe Philippines. Kasi, iba din yung dating talaga ni Liana Aduana at parang feeling ko mas ready, mas total package at sa kanya lahat, may ganda, may katawan, tapos magaling yung performance, so kaya pwedeng ilaban. So malay ninyo, marating natin yung top 5 na posisyon dahil kay Liana Aduana. Kumbaga, para kasi pag tinignan mo, isa siya sa mga parang pwedeng hinahanap ni Kunan. Kasi syempre gusto nga ni Kunan talagang may beauty, di ba? So yun. So ako para sa akin, yes. Isa to sa mga pasok talaga sa
Sabi ko nga, pwede sa Miss Grand, pwede din sa Miss Universe. And tignan natin kasi wala pa naman confirmation. So, hanggang ngayon naghihintay pa tayo kung silang tatlo nga ba ay magiging officially candidates ng Miss Universe 2025. At we are excited for that, di ba? Kasi nga, depende nga sa magiging sitwasyon. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Tingin ba ninyo kung sakaling sali silang tatlo dito sa Miss Universe Philippines, sino ang pipiliin nyo sa kanila? So, sino sa tingin ninyo ang dapat manalo kung magkakasabay silang tatlo? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin dito sa Samsam TV. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.